And let us turn our Bibles. Marami po tayong talata na bubuksan ngayon. Kasi ngayon ay magsisimula po ako ng series of lessons or messages on Jesus. Di ba? Ang goal natin is that we may, that's a theme, no? That's our theme. That we may see Jesus, that we may know Him. Katulad ni Paul. So yung mga naunang messages ko patungkol dyan mga kapatid, ay ito po yung mga karugtong niyan. But this time, ay another series of messages on Jesus and the Holy Spirit. Okay? Ano ang purpose ng Banal na Espiritu? Bakit natin kinakailangan pag-usapan? Bakit kinakailangan natin makilala ang Banal na Espiritu? Bakit kinakailangan natin pagtuunan ng Panginoong Jesucristo? Anong kinalaman nito sa pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo? You see? So, meron bang maitutulong ito sa pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo? Saan tayo ipo-point? If once we knew the Lord Jesus Christ, pag nakilala natin ang Panginoong Jesucristo, ang Banal na Espiritu, then saan tayo ipo-point nito? Anong advantage ang makukuha po natin? Okay? So yan po yung mga dapat nating matutunan. Kapatid, huwag po natin kakalimutan, when we come to church, let us accomplish our purpose. Okay? Huwag tayong pupunta sa church, listen, makinig na mabuti. Inuulit ko po, huwag tayong pupunta sa church religiously, traditionally. Pupunta tayo sa church sapagkat we want to know Him. Yan ang pinakamaganda. Kasi, again, yan ang malaking problemang nakita ko sa mga churches ngayon. Matanda na yung mga simbahan, matanda na yung mga pupunta sa simbahan, pero walang nabagong pag-uugali ng mga Kristiyano, katulad pa rin ng dati. Kasi, alam nyo, ang pinakang root, kapatid, ang pinakang ugat, pinakang dahilan, matagal sila sa simbahan, kilalang kilala yung pastor, pero hindi nila kilala ang Diyos. You have to admit it if you really in it. Admit it, all right? So you turn your Bibles, let's start from the book of John, chapter 14. John chapter 14. Okay? John chapter 14 and verse number 15. Again, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, yamang pinili muna. Pinili na natin yung ganitong klaseng pananampalataya. At pagka Kristiyano ka, hindi po pwede namang ilayo mo pa yung Biblia sa iyo. Ngayon, kung talagang yun yung pinili mong pananampalataya, kabisahin mo na yung Bible mo. Ganun po. Simple lang ang buhay ng tao. Simple lang. Kabisahin mo yung kailangan mo. Kung nakikita mo na importante siya ang salita ng Diyos, then spend time. Spend time. Mag-spend ka ng time dyan. Salita ng Diyos, okay? John chapter 15. Are you with me na? 14 in verse number 15. Tama ba binabasa ko? If you love me, then what? Keep my commandments. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter. He shall give you another comforter that He may abide with you. Kailan? Hanggang kailan? Forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth Him not. Neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you, and shall be in you. Notice what the Bible says. Dwelleth in you. You know, the world do not know Him because they don't see Him. But Christians, if you know Him, you should believe in Him because He dwelleth in you. That's the reason why we know Him. Okay? Mamaya, tatalakayin ko. Babalik muna ako sa basic kasi alam ko, yung iba rito ay bago lamang kayo, nyo lamang marinig ito. Alright? Let's go to chapter 15.
chapter 15. All right, simula tayo sa chapter 14 and now chapter 15. Okay? Meron akong ipapakiusap sa inyo mga kapatid, no? Pagka nagbabasa po tayo ng Bible, okay, wag muna tayong pupunta kung saan-saan, wag po tayo muna tayong pupunta sa CR because, Bible reading is very important. We are reading the Word of God. Okay? All right, chapter 15, look in verse number 26. Okay, tingnan nyo. Chapter 15 in verse number 26. Are you with me na? But when the Comforter is come, binanggit kanina doon sa chapter 14, yung Comforter that will dwell in us forever, right? Okay? Now, anong gagawin if the Holy Spirit will dwell within us forever, then what will the Holy Spirit do? All right, tingnan nyo mabuti rito sa binasa po natin. When the Comforter is, say it louder, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth. Again, binanggit yung Spirit of truth. So parehas, di ba? So kapatid, walang contradiction. Ito yung sinasabi sa chapter 14, right? Come on, talk back to me if you can, okay? Now, which proceeded from the Father, then the Bible says, He shall testify of me. Now, if your Bible is very good Bible, it must be in red letter edition. And every time you see yung red letter, it means sino ang nagsasalita? Sino nagsasalita? Jesus Christ. Now, anong sabi ng Biblia? Doon sa chapter 14, Comforter na ibibigay niya, papadala niya, at siya ay mananatili sa atin forever. Okay? Forever. And then, sabi naman dito sa chapter 15, again, this is in red letter pa. Ibig sabihin, ang Panginoong Kristo pa rin nagsasalita. He shall testify of me. Di ba? He shall testify of me. Ang magte-testify sa Panginoon ay ang Banal na Espiritu na nananahan sa atin. Is that clear? All right. Mamaya, babalikan po natin yan, mga kapatid. And then, 27, ye also shall bear witness because ye have been with me from the beginning. All right? Chapter 16. Chapter 16, in verse number 13. All right. Chapter 16, in verse number 13. Are you now with me? Howbeit it when He, the Spirit of truth, again, iisa lang ang pinag-uusapan. Tama? Kaya kung kayo po ay merong marker, then markahan nyo po yan. Kasi iisa lang ang usapin po dyan. Isa lang ang pinag-uusapan. So the Spirit of truth is come. He will what? Guide you into all truth. Remember, the Bible says, He will testify in chapter 15. Now, in chapter 16, He will guide you into all truth. Why? Is He able to guide us into all truth? Yes, because He is who? He is what? A Spirit of truth. The only one that can guide us into all truth is the Spirit of truth. All right. I hope napakasimple ito, mga kapatid. You see, not just a partial truth. You know the Bible, bilugan niyo po yung salitang all. It's in your Bible. Okay? Bilugan niyo yung salitang all. All truth. Okay? So mahahanap ninyo ang all truth, kapatid, sa Spirit of truth. For He shall not speak of Himself. The Holy Spirit will not speak of Himself, as the Bible says in John chapter 16 in verse number 13. Because in chapter 15, He will testify of the Lord Jesus Christ. Okay? So He will testify. Then whatsoever He shall hear, that shall He speak. And He will show you things to come. 14. He shall what?
glorify me. Sabi ng Panginoon, He shall glorify me. That's the role. That's His main job, kapatid. And shall show it unto you. Shall show it unto you. Okay? Alright. Mamaya, meron pa ho tayo mga ilang babasahin. Ito lamang po ipinapakita ko po sa inyo. Kay John pa lamang ito. Mamaya titignan naman natin kung ano sasabihin naman ni Paul patungkol sa bagay na yan. Jesus and the Holy Spirit. Okay? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagkataon na pinagkaloob niyo po sa amin. Alam ko po, ang aralin na ito ay hindi po masyadong popular sa napakaraming Kristiyano, Panginoon, sapagkat ito po ay napakahirap paniwalaan ng napakaraming tao. It seems like parang sumusunod na lamang po kami without clarity sa lahat ng aming naririnig, Panginoon. Nawa po sa gabing ito ay magkaroon ng karagdagang kaalaman ang bawat isa, na ma-push po kami, na magtiwala po, at lalo pa pong magkaroon kami ng desire na kilalanin po namin ang Panginoong Kristo bilang Panginoon po namin sa buhay po namin ito. Salamat po, O Diyos, at pagpalain niyo po ang bawat isa sa mga first-time visitors po namin. Iligtas niyo po ang hindi paligtas at bigyan niyo po ng pusong masunuran ng ligtas na upang sila po'y sumunod sa tubig ng bautismo. Please, once again, use me. In Jesus' name, Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right, everybody pay attention, mga kapatid. At sabi ko sa inyo, ay may timetable tayo. Alright? Dito po lahat nakatingin. Alam nyo, ang sabi ng Biblia, mahirap hindi tinatanggap. In chapter 15, chapter 14, na binasa po natin, na nagsasabi rito, mga kapatid, sa verse number 17, okay? Ano sabi dyan? Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not. Kasi mahirap nga pong paniwalaan kasi hindi nila nakikita because the Holy Spirit is a Spirit. Okay? Now, and another one, ito po, sa totoo lang mga kapatid, napakarami mga Kristiyano ngayon ang confused tungkol sa bagay na ito. Na tayo po'y naniniwala tayo sa plurality ng Diyos. Naniniwala po tayo na merong iisang Diyos na merong tatlong persona. Na yan po ay napakahirap isipin ng maging mga tinatawag na mga kulto or mga believers. Sabi nila, believers sila, pero napakahirap nilang paniwalaan yung ganong klaseng katuruan na merong isang Diyos na nagpapakilala sa tatlong persona, the Father, the Son, the Holy Spirit. Now, kung hindi man po ito maunawaan kung bakit nagkaroon ng tatlong persona ang isang Diyos, dapat paniwalaan na lamang sa Biblia na ipinapakita po ito ng sabay. Now, kung wala sana sa Biblia na ipinakita itong sabay, yung tatlong ito, ay possible na talagang imposible ito. Pero maging sa baptism mismo ng Panginoong Kristo, nandun po yung tatlong sabay. Alright, Matthew chapter 3. Sino po yung binabautismuhan? Say it louder. Jesus Christ. Sino po yung bumaba na in the likeness of a dove? Holy Spirit. Sino po yung nagsalita, nagsabing, this is my beloved Son? Obviously, yung Father. So, nandun po yung presence ng tatlo. So, bakit i-deny natin na yung Ama, siya na rin yung anak, at yung Holy Spirit, siya na rin yung Jesus? Mali po, mali. So, hindi po yun ang trabaho ko ngayong gabi na ipaliwanag sa inyo yung Trinity. Sinasabi ko lamang na meron talagang Holy Spirit. Ngayon, kaya pag-uusapan po natin ngayon, hindi naman sa isinasantabi natin ang Diyos, pero ilalagay ko lamang na gusto ko makilala nyo rito na trabaho, mga kapatid, ay ang Panginoong Kristo at ang Banal na Espiritu. Okay? Now, ang Diyos nagmamanifest, nagpapakilala sa atin sa tatlong persona. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero pag-uusapan po natin ngayon is about Jesus and the Holy Spirit. Okay? Now, sa binasa po natin kapahayagan ni John, si John po ang nagsasabi rito
at ginamit, nagpapahayag siya na ito ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. By the way, again, let me remind you again that yung binasa po natin is approved by God. Because all Scripture is given by approved. God is in it and God is for it. Okay? Maliwanag po yan. Ngayon, so sinasabi po rito, ito po'y nilagay sa red para maunawaan po natin, red letter, para maunawaan, madali natin maunawaan, na mismong ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita po rito. Alright? Na ano po ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Sa chapter 14, makikita natin, ipinapakilala sa atin na ang banal na Espiritu, ang sabi po dyan, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter that will abide. You see, the word abide, if you will encircle it, and then the word, sa verse number 17, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it see Him not, neither knoweth Him, but ye, kayo, know Him, for He dwelleth with you and shall be in you. You see, the word abide in verse number 16 has the same implication with the word dwelleth in verse number 17. Kaya tatandaan niyo po yan, na huwag po kayong manghinayang sa Biblia ninyo para maunawaan nyo ng mabuti kung meron kayong mga markers like red ink, mga kapatid. Kung meron kayong ganyan, ang gagawin nyo, bibilugan nyo yung salitang abide, and then bibilugan nyo yung salitang dwelleth, and then i-connect nyo sila. Okay? Guguhit kayo ng connection. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mauunawaan nyo yan. So, ibig sabihin, yung salitang abide, dito sa verse number 17, ay ang implikasyon is the same. You see, na mananatili po, mamamahay, yan po ang ibig sabihin yan. Mananahan, kung sa Tagalog po, parehas po yan, mananahan. Okay? Now, are you with me? Naunawaan niyo mga kapatid? So, ang tanong ko po ngayon kapatid, kailan nangyari ito? Ephesians chapter 1 in verse number 13. Nangyari po yan nung tinanggap po natin ang Panginoong Hesukristo bilang sariling tagapagligtas. Alright? Now, yung salitang indwelling at yung salitang abiding, hindi na po yan dito ang issue, kapatid. Kapag ikaw ay ligtas na. Ibig sabihin, pag tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo ng seryoso, nasa iyo na ang Banal na Espiritu na nananatili na sa iyo. Okay? Nananatili na sa iyo. But, meron ka pang gagawin dyan. You see, meron ka pang dapat bigyan ng pansin dyan. Alright? Kasi, mga kapatid, makinig na mabuti, sapagkat ang issue ngayon dito is, tapos na yung kaligtasan. Ang tanong ko ngayon, yung bang tagapagligtas mo may control sa iyo? Ang tawag po doon ay lordship, the doctrine of lordship. Okay? Now, I don't know kung sino teacher natin sa Life of Christ. Okay? So, I don't know kung nadaanan nyo ito, mga kapatid. But anyways, so, kung hindi man, i-include nyo ito. Okay? The lordship of the Lord Jesus Christ. Okay? Ngayon, magkahiwalay po yan. Iba ho yung it's one thing to be saved, and it's another thing to make the Savior your Lord, the Lord of your life. That's another thing. Okay? So, ang issue na po ngayon, nandiyan na ngayon. Nandiyan na ngayon sa iyo. Lord mo na ngayon. Okay? Now, I'm sorry. Tagapagligtas mo na siya ngayon. Wala nang doubt po yun. Ang sabi ng Biblia, nag-i-indwell na po siya sa iyo. Nag-a-abide na sa iyo. Not just for a while, but what? Say louder. Forever, okay? Now, come on, yan ang pinakamaganda. Pag nasa church ka, ay meron kang connection sa speakers, tagapagsalita. Okay? So, you can connect yourself. Now, so makikita mo rito, sa binasa natin mga kapatid, maliwanag ang sabi ng Biblia, He shall give you another comforter that He may abide with you forever. Okay?
Now, ngayon nandiyan na yan. And then the Bible says in verse number 7, let's go to chapter 15. Ang sabi ng Biblia sa chapter 15, sa verse number 26, that when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father. So, binigay talaga yan ng Ama. So, hindi accidentally napunta sa iyo. Hindi mo rin yan in-invite. Kundi ang Banal na Espiritu ay napunta sa iyo, yan ang earnest inheritance. You see, na tinutukoy. You see, na nagpapahayag yan na ikaw talaga ay sa Diyos. Alright? Na nagpapahayag yan na pag-aari ka ng Diyos. Alright? Now, ano ang trabaho niya? Ano ang gagawin niya sa iyo? Now, you have to bear it in mind. Hindi pa siya nagagawa. Sinasabi niya lamang kung ano ang mangyayari pag nasa yung Banal na Espiritu. Now, here it is. He shall testify of me. Okay? He shall testify of me. In other words, magpapatutuo na meron talagang Panginoong Kristo. Now, if the Holy Spirit will testify of Christ and testify for Christ, then He will tell you many, many things about Christ. So sa madaling sabi, siya ay magpapakilala sa iyo sa Panginoong Kristo. Sapagkat hindi siya magsasalita sa kanyang sarili. Chapter 16. Let's proceed. Chapter 16, mga kapatid. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into what? Into all truth. Now, remember, wag niyong aalisin alright, makinig. If the Holy Spirit will testify of Christ, and then the Bible says here, He will guide us into all truth. Okay? Now, who is the truth? I am the way, the truth, and the life. You see, that's what the Lord Jesus Christ said. So Jesus is the truth. He will guide us unto all truth. You see, so maliwanag po yan. When He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Okay? Now, into all truth. So, in other words, ang unang-unang gagawin ng Banal na Espiritu, pag nanahan sa atin dyan, kasi tinanggap nga natin ang tagapagligtas, hindi pa natin gaanong kilala ang tagapagligtas, pero kasi ganito po nasaan po ang eternal life? Na kay Kristo. Ano po yung eternal life? Buhay mismo ni Kristo. Okay? Buhay mismo yon ng Panginoong Kristo. Na pag tinanggap mo si Kristo, binigyan tayo ng pribileyo na maipamuhay natin mismo yung buhay ni Kristo. Pero paano mangyayari yun? Daw kinakailangan po natin ng gabay. Kinakailangan po natin ng gabay doon sa truth na yon, which is also the eternal life. Because Jesus said, I am the way, the truth. You see? At sabi ng Panginoon, nasa Kanya rin ang buhay na walang hanggan at ibinigay niya sa atin. So ganun din ang gagawin ng Banal na Espiritu. And then the Bible says here, He shall not speak of Himself. Why the Holy Spirit will not speak of Himself? Because the Bible says in chapter 15, He will testify of the Lord Jesus Christ. Nasusundan niyo mga kapatid? Napakasimple po ito mga kapatid. Now, para makita po natin dito sa atin pong pinag-aaralan mga kapatid, no, tapusin lang natin yung verse. He shall not speak of Himself, but whosoever He shall hear, that shall He speak. And He will show you things to come. And then the Bible says in verse number 14, because kapag yan ang ginawa, yan ang gagawin ng Banal na Espiritu, at ang dahilan kung bakit yan ang gagawin ng Banal na Espiritu, because His main role is to what? Verse number 14, glorify the Lord Jesus Christ. You see, glorify the Lord Jesus Christ.
Okay? Now, paano ho mangyayari ito? Tandaan niyo mga kapatid, nung tinanggap natin ang Panginoong Kristo bilang sarili natin kapagligtas, tinanggap natin yung ginawa ng Panginoong Kristo para sa atin. Pero wala pa siyang tinatanggap na ginawa natin para sa Kanya. Para mangyari yun mga kapatid, of course, I don't know about you, pero kung inyo lamang iisa-isahin, yung kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon, sapat na yun para mag-push sa atin na sasabihin natin sa Panginoon, you are my Lord. Sapagkat walang ibang makakagawa sa ginawa ng Panginoong Kristo maliban lamang sa Kanya. Okay? Now, sapat na po yun. Kaya nga po, si Paul, gano'n naman ang encouragement ni Apostle Paul. So let's start naman sa 1 Corinthians chapter 2. Let's start from it. From 2 Corinthians chapter 2. I'm sorry, 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 2. In verse number 10. Let's start from this. Now, inuulit ko po, dapat pong maunawaan natin na ang trabaho ng Banal na Espiritu ay ipapakilala sa atin ang Panginoong Hesus Kristo. Lagi tayong ipo-point sa Panginoong Hesus Kristo. Okay? So just imagine, if you have the Holy Spirit, that's the reason why the Holy Spirit is our first inheritance. Yan ang earnest inheritance natin mula sa Diyos. Kasi nasa atin na. Possession na natin mga kapatid. At tayo rin ay possess ng Banal na Espiritu. Alright. Nakukuha nyo? Alright. Now, verse number 10. Ito sabi ng Biblia. But God hath what? Revealed them unto us by His what? Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. You see? So in other words, kapatid, wala tayong malalaman patungkol sa Diyos na kahit na kaya nga po, hindi ang Diyos nakikilala sa pamamagitan ng pag-aaral para makilala mo ang Panginoon. No, not until God reveals Himself to us. Kaya nakikilala natin ang Diyos, mga kapatid, sapagat nire-reveal niya ang kanyang sarili sa atin. Pero hindi man ho natin matatanggap yan not until na ang Banal na Espiritu magpakilala sa atin. You see, now paano mo makikilala, mga kapatid? Because without the Holy Spirit within us, we are just a natural man. And the natural man cannot understand the things of God. So you must possess the Holy Spirit and allow the Holy Spirit to possess you that you might understand the things of God. Hindi mo mauunawaan ng Diyos not until you are possessed by the Holy Spirit. You see that? So makikita niyo po dito sa binasa po natin, mga kapatid, maliwanag po rito na ang Diyos ay nire-reveal niya sa atin. You see, manire-reveal niya sa atin ang kanyang sarili. Pero para maunawaan niya, the Holy Spirit is the one that is illuminating our minds. You see, yan po yung tinatawag na illumination sa Biblia or sa theology. You see, yan po yung subject na yan. Ngayon, so makikita nyo na maliwanag na ng Banal na Espiritu ang siyang nagbibigay ng liwanag, even the deep things of God. Woo! Yeah. Kahit na ho yung mga malalalim para sasabihin natin, mahirap unawaan yan. Kaya nga po, ang Kristiyano, ako po'y naniniwala, lagi niyo pong naririnig yan. Hindi ako naniniwala sa tali-talino at mga bobo-bobo. Sa akin lang ang bobo tamad. Yan, ang tawag ng Biblia sa bobo, fool. Yeah, mangmang. Medyo masakit lang sa ating words, mga kapatid, pero yan po yan tawag niya sa Biblia. But anyways, let's go to the Bible. So, dito sinabi sa 1 Corinthians chapter 10 or chapter 2 in verse number 10, maliwanag po dyan. Sino ang naghahayag? Sino ang nagpapaliwanag? Patungkol sa Diyos. Patungkol para makilala mo ang Diyos, maliwanag na mauunawaan mo at makikilala mo ng mabuti ang Panginoong Kristo
kung magpapasakop ka sa Banal na Espiritu. Kaya nga ang sabi ni Paul, ano sabi ni Paul? Be ye what? Filled with what? The Spirit of God. Be ye filled, be controlled, be possessed. You see? Wag ho nating i-resist, wag po nating i-reject, wag po nating hadlangan ang Banal na Espiritu. Kasi kapag hinahadlangan po natin ang conviction ng Banal na Espiritu sa buhay po natin, hindi po natin totoong makikilala ang Panginoong Kristo. Because how can you understand the things of God and even the deep things of God without the help of the Holy Spirit or without the work of the Holy Spirit? Remember, ang nagpapakilala sa Panginoong Kristo ay ang Banal na Espiritu. Sabi ng Biblia, that person, yung persona na yan na mananatili sa iyo, makinig, yung persona na yan na mananahan sa iyo at mananatili sa iyo magpakailan-kailan puman. Did you notice that? He will testify. He will not speak of himself. At siya'y magsasalita patungkol sa akin. At magdidwell siya, mag-a-abide sa iyo forever. Why is the Holy Spirit will abide within us forever? Because the Lord Jesus Christ will continually reveal Himself to us. Walang katapusan, kapatid, ang pagkakilala sa Diyos. Because ang Diyos, kapatid, kahit natulog na kayo ngayon, ang Diyos, kapatid, is the beginning and the, come on, He is the, come on, shout it, He is the, parang dito lang ang mga nakikinig sa akin. Dito mga tulog na eh. Yeah. All right. He is the, and the, kaya if He is the beginning and the end, we need the Holy Spirit that will abide us forever. Kasi, hindi yung, if God is the beginning and the end, kailan yung end? Sino nakakalam ng end? Wala. Siya lamang. Because He is the end. Sa madaling sabi, walang katapusan yung pagkakilala sa Panginoon. That's why kinakailangan natin ng guide that will guide us forever. Whoa. Napakasimple. Alright? Now, sa maliwanag dito, makikilala mo lamang ang Diyos sa pamagitan ng revelation, illumination ng Banal na Espiritu. Alright? Now, chapter 12. Let's go now to chapter 12, verse number 3. Tingnan nyo. Chapter 12, verse number 3. 1 Corinthians. 1 Corinthians po tayo. Chapter 12, verse number 3. Okay? Alright. Are you with me na? Kaya ko kayo hinihintay, mga kapatid, para matandaan niyo yung Bible. You know, bilang pastor po ninyo, naniniwala ako ng pinag-aaralan natin na importante. At kung importante po yan, dapat nyo maunawaan. At para maunawaan mo, kayo mismo ang magtanda. Okay? Kung anong naunawaan nyo dyan, tandaan nyo po yan. Alright? Let's go. Verse number 3. Wherefore I give you to understand. Yan ang sabi ni Paul sa mga taga-Korinto. That no man speaking by the Spirit of God, call it Jesus, accursed. Okay? The word accursed is bad word. It's a bad word. Okay? Now, and that, in other words, kapatid, walang nagsasabi na siya ay kinasisiyahan ng Banal na Espiritu, pero nagsasalita siya sa Panginoong Kristo patungkol sa Panginoong Kristo nang hindi maganda. Okay? Nakuha niyo po yan, mga kapatid? But instead, and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Okay? Now, here's the thing. May mga tao na nagsasabi, mga kapatid,
na siya ay kinasisiyahan at nasa kanyang banal na espiritu, pero nagsasalita ng hindi maganda tungkol kay Kristo. May nagsasabing meron siyang banal na espiritu, pero hindi siya naniniwala kay Kristo. May nagsasabing siya'y kinaroon ng banal na espiritu, pero hindi siya naniniwala na si Kristo ay Diyos. May nagsasabi na siya'y naniniwala sa banal na espiritu, pero kapatid, hindi naniniwala sa soul winning. Sabi niya, malapit na yun. Kamuntik na ako doon, ha? Okay, marami pa yan mamaya. But anyways, doon mo tayo sa karugtong. Pero kung ikaw ay nagsasabi, naniniwala ka sa banal na espiritu, hindi po pwede na hindi mo kikilalanin si Kristo na isang Panginoon. Alright? That's in the Bible. So binasa po natin. You see, sabi ng Biblia, that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. In other words, kikilalanin mo ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon sapagkat ikaw ay kinasisiyahan ng banal na espiritu. Now, madali lamang sabihin na ang Panginoon sa Kristo ay aking Panginoon, pero mahirap hong gawin yung pagpapasakop sa iyong Panginoon. Naunawaan nyo? Now, may mga bagay na gusto nating gawin kung hindi ipapagawa sa atin. Pag sinabing Lord, kapatid, He's the master of your life. What if your master will not allow you to do the things that you want to do? Will you agree? Will you still make Him your Lord? Or the Lord of your life? That's the honest truth. Madaling sabihin, in fact, yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, na problema ng napakaraming simbahan po ngayon. Yung pagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon. Nagpasakop kay Kristo, tinanggap mo siya bilang sariling tagapagligtas, pero mahirap magpasakop sa Kanya bilang master ng iyong buhay kasi pag sinabihan ka, huy, hindi maganda yung ugali mo. Mali ka, hindi mo matatanggap. Pero sabi mo, master mo. So you understand, in this context, mga kapatid, the Apostle Paul writes to the Corinthians to understand the difference of authentic faith and the unauthentic faith. In other words, pinapakita dito ni Paul yung genuine at hindi genuine na pananampalataya. Ang genuine na pananampalataya ay lagi pong nag-glorify sa Panginoon Kristo. Laging natataas ang Panginoon Kristo. Paano po naitataas ang Panginoon Kristo? Napakasimple. Nagsasubmit ka sa Kanyang Lordship. Paano mo mapapatuwa ang magulang mo pag nagsubmit ka sa pagiging magulang niya? Very simple. You see, paano maaasar ang isang magulang pag nagsubmit siya sa kanyang anak? Yun ang nakakaasar. Alin man sa dalawa, hindi ko naka-amen kasi alin man sa dalawa, may problema tayo. See that? O hindi nyo naintindihan? See? Yan ang problema, kapatid. So, makikita po natin, ang fake na pananampalataya, ang maibibigay lamang yan, ayon kay Paul, is lip service. Lip service. Puro lamang sa bibig. Magaling kumanta, magaling magsalita, patungkol sa soul winning, patungkol sa Panginoon. Pero mga kapatid, pagdating sa pagpapasakop, ho. Siya pa rin ang master ng kanyang sarili. Magaling tayo mag-quote ng verse, mga kapatid. And sometimes, weaponize pa natin yung verse. Ginagamit natin to attack the attackers, to attack yung mga ayaw natin. Pero mga kapatid, it should not be that way. It simply says that you do not understand the lordship of the Lord Jesus Christ. But you listen to me now. Hindi pa ho tayo tapos dito. Pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid, is this. Yung banal na espiritu na nagpapakilala sa Panginoong Hesus Kristo.
mag-glorify lamang natin ang Panginoong Jesucristo kung tama ang pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo. Pero kung hindi tama ang pagkakilala natin at may iba tayong paniwala na hindi bunga ng banal na Espiritu, mali talaga, hindi natin mag-glorify. Are you learning? You see, so makikita niyo mga kapatid, ang banal na Espiritu lamang ang siyang nag-i-able, ginagawa tayong, nagbibigay sa atin ng ability, mga kapatid, para ma-confess natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon. Alright? Ginagamit natin, mga kapatid, sa Romans road natin. Excuse me. Ginagamit po natin ito. Romans chapter 10 in verse number 9. Alright? Sige, punta po tayo doon. Kahit nasa ulado nyo na yan. Romans chapter 10 in verse number 9. That if thou shalt what? Confess with thy mouth. What? The Lord Jesus. You see? So the first is confession. Okay? But do you understand, mga kapatid, that in this passage, the mouth confession is the manifestation of heart's decision. All right, let me say it one more time. Don't miss this, okay? Huwag niyo pong imimiss ito, mga kapatid. Ulitin ko po, tingnan niyo mabuti. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine. So hindi po nagtapos sa mouth confession. Bakit, mga kapatid? Saan nanggagaling yung mga kapatid? From believing what is in your heart. So that's why I'm saying, mga kapatid, that yung mouth confession is the manifestation of the heart's decision. It's the decision of the heart na kinonfess lamang po ng mouth. Ipinahayag ng bibig. You see that? So this is very important, kapatid. Now, itong bagay na ito, mangyayari lamang po ito dahilan sa banal na Espiritu. Dahilan po sa banal na Espiritu. It is only the result of the work of the Holy Spirit within our spirit. Look at in the book of Romans chapter 8. Dito po tayo sa Romans. Okay? So ito po ay resulta, mga kapatid, ng trabaho ng banal na Espiritu sa ating sarili. Look, in verse number 16, chapter 8 of the book of Romans, verse number 16. All right? Are you with me na? All right. Here's what the Bible says. The Spirit. Okay? Now, by the way, pag nagbabasa po kayo ng Biblia at binabasa niyo yung word ni Spirit, titignan niyo lagi kung yan ay nasa capital letter ang pasimula or nasa small letter. Okay? All right. But we are reading the word Spirit that starts in capital letter S, which means, ano ito? Holy Spirit. You're right. Okay. Now, the Spirit itself, what? Beareth witness with our spirit that we are the children of God. You see, yung Spirit ng Holy Spirit mismo ay nagtitestify. Siya ang may daladala. Siya ang nakakaalam, mga kapatid, kung talagang tayo ay sa Diyos. Alright. Tuloy nyo. Verse number 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the what? Okay? So, sino nagtitestify? Sino ang may daladala nito? Sino ang nagpapatotoo, mga kapatid? The Holy Spirit. Okay? So, madali lamang po magsabi na tayo, si Kristo ay ating Panginoon. Pero ang banal na Espiritu, anuman ang ginagawa nating papuri sa Panginoon, kapatid, eto yan. Yun ay trabaho hindi natin,
kundi trabaho po yun ng Banal na Espiritu. Kaya nga po, nagiging katanggap-tanggap yung atin pong ginagawa sa Panginoon sapagkat yun ay bunga ng Banal na Espiritu na kung tawagin po natin ay conviction. Sapagkat He will convict sin. He gave the Holy Spirit to reprove sin, to convict us, kapatid. Now, ano po ang ibig sabihin niyan? Tayo'y gigisingin, tayo'y gagawing aware sa kasalanan. Ipapakita ng Banal na Espiritu na ang kasalanan, kapatid, ay nagdi-degrade ng ating reputation. And then, hindi pinapakita sa atin ang kasalanan to condemn us. But ipinapakita ng Banal na Espiritu yung ating kasalanan upang makita natin hindi lamang yung kasalanan at pagkakamali natin, kundi makita natin yung worth natin. Na parang sinasabi ng Panginoon sa atin, "Hoy, alam mo ba na mas mahalaga ka pa? May mas maganda pa dyan sa ginagawa mo yan." In other words, you don't deserve that. Anong mang kasalanan na ginagawa mo ngayon, anong mang sitwasyon na doon ka, may mas maganda pa dyan. Alam mo ba na yung kalagayan mo yan, yung ginagawa mo ngayon, hindi mo deserve yan. Ang taas mo, bata. Ang taas mo, anak ka ng Diyos. Hindi ka anak ng dyablo, nagagawa ka ng trabaho ng dyablo. Huwag kang magbisyo ng dyablo kasi kaysa dyablo yan, anak ka ng Diyos. Tagalangit ka, hindi ka tagalupa. See that? So you understand, ang ipinapakita sa atin ay hindi yung condemnation, hindi ipinapakita, to convict us of our sin, not to humiliate us, but to show our worth. Para makita mo yung halaga mo. Para makita mo kung gaano ka kahalaga. Yan ho, kapatid, ang purpose niyan. You see, kaya nga nire-reveal ng Panginoon sa atin kung ano ang hindi natin alam. Tingnan nyo mabuti, mga kapatid. Tuloy natin. Tingnan nyo. Akalain mo ang Banal na Espiritu, alright, na i-reveal niya sa atin yung hindi mo alam. You understand, mga kapatid? Kaya ipinagpapalit, naalala ko nung araw. Nung araw pa to, mga kapatid, wala na to, lipas na ito. Lipas na ito. I think grade 2 ako or mga ganun, grade 3. Mga ganun. Sa amin kasi, I think naikwento ko na to dito. Sa amin kasi, nung araw, yung tatay ko maraming baril. Maraming baril. Tapos pag pumapasok ako sa school, yung mga classmate ko, pagpasok ko pa lamang, nangangamoy mais na yung classroom namin. Tapos pag nakita ko during the recess, ang sarap nila kumain ng mais. Ako ang baon ko po tinapay. Gustong-gusto ko yung mais, gusto ko yung amoy ng mais. Pero yung mga classmate ko, parang ayaw na rin nila ng tinapay, gusto rin talaga nila yung mais. Ayaw nilang ipagpalit ko yung mais sa tinapay. Ayaw nilang yung tinapay. So, wala na akong ibang maipagpalit. Nagdala ako ng baril ng tatay ko. Sabi ko, gusto mo palit tayo? Hala! Sabi niya. So, wala nang kapalit, mga kapatid. Binigay na yung mais. That's the easiest way. Alam niyo kung bakit? Hindi ko naiintindihan yung worth ng baril na ipinagpapalit ko lamang sa mais. You understand that? Ganun ang kalagayan natin. Marami tayong mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos na pribileyo, pinagpapalit lamang po natin sa mga pansamantalang bagay sa ibabaw ng lupang ito. Ipinagpapalit lamang natin na walang halaga. Kaya dapat tignan mo ang halaga mo sa Diyos. Paano ka pinahalagahan ng Diyos? Tapos ipagpapalit mo yung buhay mo, ipagpapalit mo yung time mo, ipagpapalit mo yung paglilingkod mo sa Panginoon, ipagpapalit mo, just for, sa iyo lamang convenience.
Kapatid, habang nasa ibabaw ka ng lupang ito, walang convenience dito because everything here is temporal. You might feel convenience for a while, but after that, no more convenience. And money is not the guarantee or assurance of convenience. Hindi ko na kailangan ipaliwanag yan. Pumunta kayo ngayon mga kapatid sa YouTube, makikita nyo kung sino ngayon nagtatago. Maraming pera. Malalaki ang bahay. Magaganda ang sasakyan. Marami pang mga baril. Pero where's convenience? Walang convenience sa pagtatago. Walang convenience sa kulungan. So hindi nila naikpamuhay yung kanilang convenience sa sinasabi. Bakit? Nandito tayo sa lupang ito na everything is temporal. Without assurance. May pera ka ngayon, sabihin mo nakakip yung pera mo ngayon. Oh, believe me, markahan nyo ito ngayon, araw na ito, gabing ito ngayon. Isang sip-sip lang ng Coke. Kapalit na nung cancer. Alam na, unti-unti ka na magpapalinis ng kidney, and then kasunod na dyan, chemo, yan na. See that? Kanina may pinadala sa akin si Making reel na lumalangoy yung river. Palangoy-langoy ka lang sa river. May dati siyang may cancer. Sabi niya, I don't know. Sabi nung naglalangoy niya, sabi niya, hindi ko alam na yung ilog pala na ito ay kumakain ng cancer. Pero parabola na po yun mga kapatid. Pero ang ibig sabihin niya, doon sa river na fresh water, langoy ng langoy. Langoy, doon lang siya tuwing araw-araw, lumalangoy siya doon, may cancer siya. Nawala yung cancer niya. Kaya sabi ko kanina kay Maki, mula ngayon, maghanap ka na ng river. Para maghanap ka ng river at lumangoy ka na. See? Sabi niya, tara na tayo. Wala naman akong Coke, mga kapatid eh. Yeah. So you understand, the Spirit itself bear witness. Without Spirit, bear witness that we are of God. We're the children of God. Now, notice another one. There's another one, mga kapatid. In the book of John, 1 John chapter 4. Let's go. Malapit na po tayo. Malapit na tayo. Kung hindi ako nagpatawa sa inyo, mga kapatid, tapos na ako. Okay? So, kasalanan nyo kung bakit kinakailangan nyo pong patawanin eh. Alright, 1 John chapter 4. Okay, malapit na. Eto na ngayon. Look at verse number 2 and 3. 1 John chapter 4, verse 2 and 3. Hereby know ye, are you with me? Hereby know ye the what? Spirit of God. Every spirit that what? Confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. You see that? You see that? Kapag ang banal na Espiritu nagsasabi na ikay anak ng Diyos, at kung ikaw ay anak ng Diyos, nagsasabi ka dapat na si Kristo ay Diyos. Bakit ito? Bakit nasasabi mo si Kristo ay Diyos? Ipinakilala sa iyo ng banal na Espiritu. Come on, talk back to me if you can. Di ba? You see that? Why you can confess? Bakit may papahayag mo na mula sa iyong puso, kapatid, na si Kristo ngayon ay isang Diyos? Kasi pinakilala na sa iyo ng banal na Espiritu. You see that? No, notice what the Bible says here. Let's keep going. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is what? Not of God. Not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Now, so, makikita nyo kapatid, dito na with the help, with the work of the Holy Spirit, makikita nyo, makikilala nyo ng mabuti ang Panginoon. Makikilala mo ng mabuti ang Panginoong Hesus Kristo. Now, in other words, mahirap nating paniwalaan na si Kristo ang makilala ang Panginoong Hesus Kristo kung hindi tayo magpapasakop sa Banal na Espiritu. Makinig na mabuti. Kuulitin ko, kung hindi tayo magpapasakop sa Panginoon sa Banal na Espiritu, hindi natin makikilala ang Panginoong Hesus Kristo. Now, again, go back to our theme. Okay?
Soul winning is not the main thing, but the beginning of the main thing. What is the main thing? That we may know Him. Now, paano mo magiging makakilala? Paano may convert ang sarili mo into the image of Christ if you will not submit to the Holy Spirit? So, nasaan ngayon ang problema po natin ngayon? You see, ang problema natin ngayon ay yung Lordship ng Panginoon Kristo. Hindi tayo magpasakop ngayon kay Kristo bilang Master natin kasi hindi natin magawa na magpasakop tayo sa Banal na Espiritu. Kaya nga ang conviction, dapat maunawaan natin mabuti na ang Banal na Espiritu ay ginagabay tayo unto all truth. In other words, makikilala natin ng lubusan ang truth, kapatid, si Kristo. With the Holy Spirit, sapagkat yan ang charge sa Kanya that He will not speak of Himself, but He came to testify of Christ. There's no other person in this world that can help us to know more of God, know more of the Lord Jesus Christ, other than the work of the Holy Spirit. Ang problema ngayon, mga kapatid, nasa atin na, pero hindi pa rin natin kilala. Bakit? Ito ang problema. Tapos na ako, sabi ko sa inyo. Kasi ang claim natin, lahat ng ginagawa natin ay sa pamamagitan ng galing natin. Sa pamamagitan ng pera natin. Sa pamamagitan ng education natin. Sa pamamagitan ng power natin. So hindi natin maramdaman ngayon at hindi natin kinikilala ang Banal na Espiritu. Paano mong kikilalanin ang Lordship, ang pagiging Panginoon ng Panginoon Kristo kung hindi natin kinikilala ang trabaho ng Banal na Espiritu sa buhay po natin? Now, we really need the Holy Spirit, mga kapatid. Because the only thing that glorifies the Lord Jesus Christ is what? The work of the Holy Spirit. Just imagine if that work, the work of the Holy Spirit is through you. Kung ang Banal na Espiritu ang nagbibigay, nag-glorify sa Kanya, nasaan ang Banal na Espiritu ngayon? Nasa iyo. Yung katawan ng believers ay templo ng Banal na Espiritu. Kung sa templong ito magtatrabaho ang Banal na Espiritu at bibigyan ko siya ng way para siya magtrabaho, magpapasakop ako sa Kanya para ako magtrabaho. Therefore, sa katawang ito, mag-glorify ang Panginoong Jesucristo. I think this is clear. Alam nyo, ang problema po natin ngayon, kaya kailangan natin ng guidance. Kailangan natin na mag-guide sa atin because we are being deceived. People are being deceived. Being deceived into believing lies. Lies. Lies about gender. Lies about marriage. Lies about sexuality. Lies about life and choice. You see? So, ang problema, kapatid, is this. The culture is not just perpetrating. Hindi lamang siya nagpapatuloy. No? Nagpapatuloy ng mga kasinungalingan. But they are also normalizing lies. Ginagawang normal ang kasinungalingan, mga kapatid. And not only after normalizing the lies, they are also celebrating lies. And the worst of all is this. They are shaming you if you don't embrace the lies. They will put you to shame. Kaya kayong mga young people, mga estudyante, huwag kayong sasabay sa kung anumang gustong ginagawa nila sa kanilang mga eskwela, sa mga campuses ngayon, sapagkat yan ay bunga lamang ng kasinungalingan. Iniinggit kayo ng modernong pamamaraan ng sanglibutan ito, ng sistema pamamaraan ng sanglibutan ito, na pagka hindi nyo ginawa, wala kayo sa uso. That's a lie! And you think, mahihiya ka pagka wala ka sa uso, ang buhok mo ay walang kulay, ang buhok mo ay walang ponytail, at hindi mahaba ang buhok mo. Pag ang buhok mo ay katulad nito, mukha kang banal. You know, listen. Those are lies.
They are continually perpetrating the lies. And they will put you to shame if you don't embrace the lies. So be it. Kung ikaw ay maliwanag sa iyo na meron kang banal na Espiritu, you will submit to the Holy Spirit. And if you have the Holy Spirit, they cannot deceive you. Why? Because the Holy Spirit will guide you into all truth. The Holy Spirit will make you proud of the Lord Jesus Christ. Sino kaya ngayon sa ating ngayon dito ang hindi nyo kayang ipagpalit ang Panginoon? Yung totoo ha, huwag sa bibig, lip service. Kapatid, your confession must be the result of your heart's decision. Tandaan nyo yan. And it's a push from within because it is the work of the Holy Spirit. And if it's the work of the Holy Spirit, then be glad that you have the ability to glorify Jesus. Maliwanag po. You see? So, kapatid, ito ang pangkasalukuyang nangyayari sa atin ngayon. That's why it is important to know the need of the Holy Spirit to guide us. It is very important. Kailangan talaga natin ang Holy Spirit na i-guide tayo sapagkat lahat na lamang halos nakalutang, very popular ang kasinungalingan. So what are we going to do now? You know Him. You must know the Lord Jesus Christ. Hindi lamang basta pagkaalam, kundi sabi ko nga sa inyo, experientially, know Him. That's why, do not resist the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will show you kung gaano ka kahalaga. Gaano man ang kalagayan natin sa lupang ito, may pinag-aralan ka sa wala, or kahit na saan ka nakatira, kapatid, pagka pinakilala sa iyo ng Banal na Espiritu kung sino ka, magiging maliwanag sa inyo. Okay? All right. Pagpapatuloy natin ito. This is a part 1 of Jesus and the Holy Spirit. Did you get something? Yeah. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po,